Ang topic natin karon is about empowered by the Holy Spirit. Empowered by the Holy Spirit. Siguro daghan ang nangutanan natin, no? So yung pasabutan ng to ay empowered by the Holy Spirit. Kung sa may naaala, kung may empowered ka sa Holy Spirit, kung sa may wala, kung wala ka po na natin na imanan. Mas nindot siguro, no, balikan natin, i-review na ito gamay ang pasunod, ang series sa mga talks sa Actual Christian Life Program. So we started from what? Talk number 1. Talk number 1, di ba? Ang talk number 1, nag-isip kabahin ng God's love. Diba? God's love. Yung ato na ibalaan dito sa maong to, kung sa yuda kapalangga sa Ginoo. Nga to the point, nga ang kada usa nato gitagaan yun mo believe sa Ginoo. Natay dignidad, di ba? Natay dignidad. Gani ang uban, pakamatsa nila ng ilang dignidad kung lugaw-ugawan sa uban. Ito ba mo na? Kung lugaw-ugawan ang iyong pagkatao sa uban, ilan ang pakamatsan. Ikiha ka, kung di mo na nag-iha, pansanay na lang yun. Diba? Tungod kay nakita nila ang kaimportante, ang value sa dumog sa usa ka tawo ug ang value sa ato ang pagkatao. Ang tawo man lang usab ang naghimo sa ato ang pagkatao nga walay value. Pinaagi sa nagkalain-lain nga ipakita nato nga batasan. Diba? Kung edukado ka, mag-iaway ka sa tsangke o dili edukado, ang imong pagka-edukado na wala. Muto, ha? Di ba? Kung ikaw ang tao, naghatag ka bili sa imong pagkatao, pero kung imo na po ng hugaw-hugawan, tungod sa imong ipangidaay sa kinabuhi, ikaw na po ang naghimo, anak. But all of these things, gikan sa ato ang pagpakasala, gikan sa ato ang pagpalayo sa Ginoo, by keeping ourselves at distance gikan sa Ginoo, ang Ginoo nagpalangga gyapon nato, gigugma gyapon taniya, and to the point kay iyang gipadala ang iyang bugtong anak nga si Jesucristo magpakamatay sa krus in order for us to be saved. Ingon anak ka, grabe ang gugma sa Ginoo sa ato ha. Nagtungod anak, ang talk number 2, who is Jesus Christ, atong nasabdan nga si Jesucristo ang ato ang manluluwas. Si Kristo ang ato ang Savior. Di ba? Redeemer. Siya ang naghatag natong kaluwasan. Tungod kay siya ang naghatag ka natong kaluwasan, kita mitawag sa atong kaugalingon nga mga Kristiyanos. Ang pagka-Kristiyanos nato gagumikan sa ngalan ni Kristo. Diba? I-claim ta nga I am a Christian, I am a Catholic, I am a legit Catholic faith practitioner. Diba? Katoliko ko. Asa gagikan? Gikan na gitawag na itong atong kaugalingon ng Kristiyanos, gikan dito sa atong pagtuo kasi Kristo ang atong manluluwas. Di ba? Dito kagikan. Gani, ang talk number 3, nag-hiskot kabahin of repentance and faith. Di ba? Repentance and faith. Sa atong pa sa talk number 3, masabdan lamang nato ang punto sa pagpangayo o pasaylo kung buhi ang ato ang pagtuo. Kung wala tayong pagtuo, walay rason nga muhimo ta sa gitawag nato o pangayo o pagpasaylo. Di ba? Kung wala na siya ang pagtuo, di mo na ito mag-practice ng pagpangayo o pasaylo. So basically, ang ato ang pagtuo coupled with repentance. Nga naman, kay wala may usa nato nga perfect. From time to time, doon na yung higayon na makasala. Tungod kay nakasalata, and knowing na nakasalata, nakahimo ta og mga butang nga dili maayo sa Ginoo nga atong nahimo, munang mangayo ta og pasaylo. Isa may kasugo nato nga atong ning pangayuan og pasaylo, ang ako
pagtuo. Diba? Ang ato ang pagtuo. Muna, ang atong talk number 3 is repentance and faith. Kaya ang atong talk number 4, ato ang nahibalaan nga ang highest ideals yun nga dapat huktan sa usa ka Kristiyanos mao paghigugma sa Dios ug ang paghigugma sa atong isig katawo. Di ba? Muna yung pinaka-ideal unta ang iyon na to. Ngano yung pupunta tungod kay daghan nato og claim, I am a Christian, I am a Catholic, and yet I am not a practitioner of my faith. Sige, ato kung i-examine gamay. Ato kung i-examine gamay. Ato i-check ang ato ang pagka-Kristiyanos. Di ba? Wala'y problema sa ato ka. Kay regularly, nagsimba ka. Simba ka? Regularly, nagsimbahan ka. Regular ba po na nag-prayer ka sa ato ang tagsa-tagsa at ang galingon sa atong family? Regular ba? What exactly the schedule? Aron makaingon ta nga regular? What exactly is the schedule sa inyong regular prayer time? Alas 6. Very good. Naan yung time. Kaya kung di mo mutangan yung time, bingon ka nga, regular mo mag-pray, pero wala na may exact time because you can always pray all the time, di ko mutuho. Di ko mutuho. Pero kung naka-exact time, gano sa imong prayer time, mutuho ka nila. Tungod kay apil yun ay sa imong schedule. But the point is, ingunahan siya. So there's no problem because all of us are attending masses, attending regular church, walang problema. All of us are also practitioners of having regular prayer time. Ang sunod ng pangutana, enough na ba ang pag-attend o misa kada Domingo para matawag ka na active and participative member of the church? Enough na ba ang mo-attend ka og mass kada Domingo ug naa kay time to pray regularly nga tawag ka nga active member of the church? So muna yung pangutanan, no? Nga lisod-lisod po siya tubangon. Kay kung mingon ka nga enough na ang pagsimba, murang dakong kulang. Di ba? Dakong kulang. Tungod kay the true church, ang tinuod na simbahan, ang mga magtutuuman, kita mo'y nag-kumplito, kita mo'y ni-build sa simbahan. Diba? Kita'y gitawag og simbahan sa Diyos. Pero kung ang atong participation sa simbahan, taman ra sa pagsimba kada Domingo, dili ka matawag og active member of the church. Because the active member of the church is a member who is contributory in building the church itself. Di ba? So, kung patawag kami ang atong parokya, magbisita, present ba ta? Pagdingon ng simbahan nga, muanita kay magdakyaw, naa ba ta? Kay kung wala, asa man itong atong gi-claim na active member ka sa church? O, di ba? Asa man itong atong gi-claim na active member ka sa church? So, the idea there is, no matter what, priority na ito kanunay sa atong schedule ang Ginoo. Di ba? God is always our priority in every schedule that we have. Imagine na, no, last week, we're supposed to be leaving to Cebu for a seminar. Anong Sunday? Okay, magban kami sa DepEd. Yung taga-DepEd nun po, magban kami sa DepEd.
talk of Saturday sa Bulirocon, alas 9 ang talk sa Bulirocon, pero ang alas 9 dito ang talk more or less nag-start sa alas 11. Dahil yung nakapaniod to, hindi nas bayawan ng mga alas 12 silidza. Kinana ang paniod to kay, wala pa po sa participants na muabot niya, dugay-dugay man sa talk kay talk number 6 man. Pagka Sunday, numugikan namin og Pasibu, another talk sa ako sa Manalunod, talk number 6, bihangyo na lang po, tawag na lang ito shuttle or taga-unamon na to take over my place as the speaker. Well, the drive ko pa tumbong ang Saturday, gawin ako akong panipisan, ako ang tayo na muhatap puntok sa Manalungon nga okay pa man pumutok na ng Sunday, okay pa man ng Sunday kay pwede naman kumuapas paingon sa Cebu, kadulong pumugasan ng Cebu, kaya alas 8 pa man mag-start for the following day ang activity. So, in short, ako dyan nakatalk sa Manalungon. My point, brothers and sisters, is that it's just a matter of priority and giving importance to whatever undertaking that you have. Diba? It's just a matter of priority. Even in serving the Lord, magdepende na gina nato. Kung priority nimo ang pagserbisyo sa Ginoo, then that is your priority. Diba? Bulungan na gina siya o schedule. Ima-arrange na gina nimo ng tanan. And that's the point of highest ideals of loving God. Unahon lang yun nato ang Ginoo and everything will just come into an order. Diba? Dahil loving your neighbor, mauma na siya na to. Lisod kayo ang pagda sa imuhang neighbor, kunya mingon ka nga, practitioner ko, I love God, and yet, wala ni mo gihigugma, imong isig katawo. Kunya ang definition na to of loving your neighbor is the person next to you. So, pwede ko imong asawa, pwede ko imong bana, pwede ko imong mga anak, pwede ko imong magginikanan. And how come na maabot sa point na membro sa family mag-away? How come na membro sa family magdungol kaya wala natalo ng bahin ng yuta? How come na mag-away ang membro sa family tungkol kay ang ATM sa ilahang mama or papa na alas sa igsuon? Diba? Kunya, yan from kay talang claim that I am a practitioner of my faith. Dahil ang talk number 5, gitudluan ta kung sa man yun ay ang dagway sa usa ka Kristohanong pamilya. Diba? Gitudluan ta kung sa man ay dagway sa usa ka Kristohanong pamilya. And after which, muna ni ang atong talk number 6. Ang atong talk number 6 karon, i-anchored na to sa mga buhat sa mga apostoles. Kung sa may giingon din na, apan kung mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom, o mahimo kamo akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea o Samaria, o sa tibuok kalibutan. Imagine, kung mukunsad na anato ang Espiritu Santo, mahimo tang saksi. Dili lamang sa Jerusalem, dili lamang sa Judea, dili lamang sa Samaria, kundi sa tibuok kalibutan. Meaning, the commission of the Lord to spread the good news, it's not only limited in scope, and it's not only limited to the chosen one, but it is applicable to all of us. Applicable to all of us. We are actually commissioned by the Lord to preach the good news. And everyone is invited. Diba? Everyone is invited. Alam gawin sa among pagpaingon din eh, the history ba?
Lisod na doon kayo ang pagpanikot ng mga tao kung saan muapil o activity sa simbahan, muapil o kapulungan sa simbahan. Tungod kay mas daghan pa man ang mga o bulangan kaysa mga o simbahan. Muna yung gisgutan tungod kay pag-agi mo mo sa Santa Catalina, balik ng tao sa bulangan. Balik ng sa kabagang dapit, yan na may pali sila, wala nang hatang ng leaflets, wala nang imbita, wala nang house to house, puno. Pero kaning simbahan, gibuhaton sa simbahan, tawagan na, i-chat na, adtuon na, ipalua pa, dili nagyan mo nakaabot. Congratulations, nakaabot mo. And congratulations, you have reached this far. The invitation of the Lord is not for all of us. It's not for us only, but it is for all of us. And thank you for responding to the call of God. Because you are called by the Lord to be here. Because you are called by the Lord to serve Him through Opos for Christ. And today, atong hisgutan ang kabahin sa empowered by the Holy Spirit. But before that, allow me to introduce first my family. Hindi kayo klaro sa pero ako rin yung lakis ang buong pamilya. Kaya sunod na ako, ang kaway, una si Kim Christine Olin. Tuloy ang nalanay na. Presently, naanan siya sa PCCI sa Dumaguete as IT accountant. Dahil naanan siya sa Dumaguete, kapuyong sa among balay sa Dumaguete. Membro po na siya Singles for Christ. But she started as Kids for Christ. Dahil nahimong Youth for Christ, then eventually, nahimong Singles for Christ. Dahil po na siya iyang tuwa sa PNOC Batangas assign. Hopefully, in a few years, siguro, mag-video na sila, hopefully, pasulit para mula. Next, si April Rosel Vince. We must graduate, remote ang iyang trabaho, naana siya sa Balayra Usahay, napunta siya sa Dumaguete, but wala na siya bulan na wala nang laang layong lugar. Part po sa iyang trabaho. Although mga international travels. Baso uminyo na po na sa amin. Kaya kami pang ambisyon na yung sa asawa, maminyo ang dali ang mga bata, kung ano mga eskwila, ano makakita ko niya, naimutan na, kaya kung mamatay mo galing niya, kung lang na nag-ibig, kung iligid mo malibad sa fact na gulang na yun. Sa una, kanang batanong ako, nalagaan na lang ang 4th floor o mo wato dito kayo observe o teacher. Karon sa second floor, kapilang natin kamon hinay-hinay na lang ay sakit ang tuhod. Sakit man ang tuhod. Nga ako gani ko problema ko kay kung layo-layo mo na imong biyahe like Bacolod niya daw to Bayawan, na among isakyan, apos nito dapit, kung aircon na, di ka kasabot sa aircon, may init ko, mutokar din ako sa inyo scientist. Kaya pag mutokar ako sa inyo scientist, kabalo ko na pag madugayan din akong inom tambal, paingon isa sa uwo. Kaya ako, uuhon ko, dumarin painan, bronchitis o pneumonia. Eh sige naman kung ka-admit o pneumonia. Nga inumdan ka na naman. So kayo ko, nagulawin ko makatok sa Bayawan kay anong Friday as in kapoy kayo akong tibok lawas. So natulog na yun ko. Dahil pag Saturday, ka-permitting ko gawitan as in gapangulog ang akong lawas. Dahil pagkahapon i-attend o voting sa mga officials, wala na gani ko di man. Di paulin ako at 6
o'clock na nihapon ako, then after panihapon, wala pa i-8 na tulog na ko dayon. Then, praise God! Naganina niya na pinurag na ka dyan yung kalitong ubo. So, hopefully, hindi lang siya mag-develop na maubog yun siya. Kaya umubo siya, hindi ko lang ulit. Landing na buwan yung hospital kung umubo siya. So, muna siya, ang bumubuha ka na, singles per case po na si April. Household head po siya sa singles per guys. Na happy kayo na siya ang iyang household, tanang membro niya sa household, kapag nasugod pa sila o prayer meeting, magbilakanay sila sa sharing kay makaismila balagway, kaya napisod kayo ginawang iba, kung makaismila magaling makahuman balagway, karoon na nag-usog na ng graduation, all of her workers nakagraduate po sa college. Una na, kaya mo na yung prayer po para sa iyong household. So mula siya kayo, kanatapan nila, muna ilang pinamumunan. Kanang na rin, muna ilang mama. Ilang mama may pinakamamaan nila sa tanan. Okay? So, umapas na siya ng madali. Okay, balik na sa to. Atong lintawon, kung saan matang sa mga Kristiyanos karon o sa mga Kristiyanos karyado. Matang ba nila ang mga Kristiyanos karon, inunani siya. Muto mo, huyang o walay kinabuhi ang ilang pagkatao. Muto mo dili. Asa man dapit huyang ang mga Kristiyanos karon. Asa nga aspeto makainunda nga ang mga Kristiyanos karon mo yan. Ay lang no, observant mo kayo, pero lang tawa ang percentage sa mga manimbahay sunod sa simbahan every time na usimba mo. Pila ka percentage mga senior citizens? Pila ka percentage ang nasa middle? Pila ka percent ang mga batanon daghan baba? Diba? Kaya may basihi. Tungkol kay, kung mahulog ng senior citizen, kaning middle, may bupuli pagka-senior. Kaning mga batanon, kay kumaning bupuli sa pagka-middle. Kung wala ni sila nakitaan sa ilang panahon ng batanon pa, diya sa simbahan, do not expect na makita ni mo pagkabot sa middle because it's about practice. Diba? Ngayon, ang mga batanon ng karon lahi ang ilang generations. Kung sa mga ilang generations, okay na kung dili mo simba. Okay na yun na dili mo simba. Kaya mas dahan pa na silang oras mag-Facebooking or mag-social media or magpundura sa ilahang room kaysa gawas-gawas. The worst of that, ang mga batanon ron, dili na kayo mong hatang o regular time. Diba? Munang challenge na kaayo sa gahandle sa youth for Christ o sa singles for Christ. Kaya mo na ilang age na ilahang ginatubang. Now, going back, dili man ang mga batanon na ang muni. Sulay ba kung ninyong lantaw? Sulay ninyong lantaw ha? Gikan mong musimba, mamauli mo, may mo sa inyong lugar. Tanan ninyong kailang na Katoliko, pila niya ang nagsimbahan nila regularly. Ilang taon lang yun, i-check lang na. And yet, muklim na sila, Katoliko sila. Muklim na sila, nagpabunyag sila. Muklim na sila, Kristiyano sila. Pero hindi mo makitaan sa simbahan regularly. Muna'y nagpahuyang sa mga Kristiyanos karon. Diba? Muna'y nagpahuyang sa mga Kristiyanos karon. Nga naman, ang mga Kristiyanos karon, wala'y kinabuhi. Kay daghan man sa mga Kristiyanos karon ang ingon, wala'y lami ang akong kinabuhi. Daghan man sa mga Kristiyanos karon ang maghiko. Kaduwa mo ana, dayon mingon dayon nga nag-anxiety, nag-depression, ug sa pana. Wala ko sa una mi. Ug naay problema ko sa akong kinabuhi. There was no
anxiety and depression na malungog nimo. Kung na problema, mamulong yun may pamagi o sa pagsulban ang problema. Karon ang mga bata, may dayon nga, masanday sa ko, I want to be alone, kaya nag-anxiety ko. Di ba? I want to be alone, kaya nag-experience ko depression. Lusan yung mga bata ko. And it's not exempted ang akong family, Ana. Because my eldest experienced a lot about depression. Di ba kasabot nga siya ng depression? Na naningkamot manuta ko di mga parents nga kasi kinahanglanon mahatap. Di ba? Iman zina. Ganang, kay maestro ko lamang ko. Di ganang, patulong na siya ng college, ginabrief yun na ko siya mga kumukuha kang education, muni imong pahinan. Kumukuha kang nursing, muni imong employment areas. Kumukuha ka o ginani, muni imong pagtuan. Kung mag-political science ka, paani ka. So muni ako orientation niya. So you decide para sa imong kaugalingon siya. Sige, mag-nursing ko. O sige. Inquire tayo yung nursing sa Siliman. Nga kinakakasama na sa UP, sa iyang school kaya ando man sa Iloilo, pero manegosyo na yung UP. Pwede ka wadto ba dula sa taganaan as long as ang offering nila naarap mo na dito. Kunya kay na mo kamagulangan kay pagkaribilimon na na-rent up na lang siya while eskwela siya. So, hindi ganahan mo ato sa UP. Kaya kung wato ni yung rebuilding yung sa limataan eh. So, okay na ito sa Siliman. So, pag-exam of nursing na, ako po yung niya. Hindi na ako po yung ilang mama. Ako na ako po yung pag nipasay siya sa nursing, medical na dahil is medical center. Pag ako dito sa medical center, nakahimalang ko ata ako ang statistician sa akong doktoral, sa Dr. Cruz, yan na sa Dr. Cruz. Gausan mo! Kung kapamitikan na yung bata, gusto nilang nursing siya nga. Sabi kong plano niya ay sa future, mag-medicine ka, saka naapod ko yung plano na siya nga, I think medtech is closer to medical, kanang kurso, medicine. So pag ganumog niya na medtech, kung siya exam mo na sa medtech, dahil kung pamitikan mo niya, saan namin ginagawa siya? Third year, yung mga third year, school year, third year sa Siliman, dahil yung pag-summer anak, na-field trip sila Manila, pag-uli niya, galing na sa ingon nga, musip ko. Una-una ako nung nag-gasto na ito, ikang first year, about of third year. Kanya, kanang fourth year sa Siliman, purely on duty na lang yun siya. Mag-duty na lang silang mga hospital na ato sa Exotic Cebu, na Bacolod, na Dumaguete, na Cagayan. Duty na lang din yung schedule, hindi na siyang shift. Igaaway ko eh, no. Kumana sa imong medtech, pag-graduate mo ana, that's the time na mo-shift ka. Sa mo-shift yun ko. Kung bilhin ko niyo tugtan na mo-shift, ayaw mong pagbahay o mamatay ko. Kung ikaw po rin ginikanan, makalungkong ka na sa imuwi mo, wala ka na ito na akong bata niya, mamatay na dahil. Bisan na lakot ko, sige, suportaan, shift ni Bascom. Bascom siya. So, another 2 years sa Bascom. Yeah. Kaya kayo mamugun ko doon tata, ganahan ta akong bata kung graduate na Latin honor, kaya balibito yan yun sa St. Agustin. Kaya may ruling ko lang Siliman na mahala kung sa kandang ko yung grado, kinangan na kay 2 years na residency. Diba? Kaya 2 years mo graduate naman siya, lahat man nilang definition of residency. Then 2 years then after, sa pa ka mo graduate. In 2 years time, mo graduate naman siya, wala din siya na Latin honor. Then kung ako siya sa kalugayan ako siya pangutanya. Kung sabay nakawalay lang isipong kinubuhin, ano baka ng-depression? In the first place, hindi man kami kapili sa imong pulso, ikaw man. Kung ka na musip ka, ikaw ang pinag-design. Kung sa diay, siya hindi mo maganda kung ganahan ng medtech. Kung hindi mo maganda kayo kapili medtech, ikaw mo
Tingnan ko na muna ito na naalay sa experience nga usa sa mga laboratory activities nila na magkuha ang dugo, nanisirit yung dugo, sukat at hindi na siya ganahan, magkuha ang dugo. Dahil na kung iignan nga, kung imo ipapadayon ng dugo, it's either mapriso ko or mamatay ko. So, hindi na lang, no? So, muna ang live, muna yung live. Muna ako nakita na anong mga tao mag-decide na mayroon na walay nami ang akong kinabuhi. There is an absence of a very important factor sa imong kinabuhi. Ano kang mayroon na walay nami? Diba? Hindi naman kakakaingon na walay nami kung nindot ang imong kinabuhi. Diba? Siguro na yung mga factors. For example, imuhang sa magtiayon. Kung ang inyong kaadlaw, puros na lamang away, mingon ko kang walay nami ang akong kaminyoon, kaya puros na lamang ni ani away. Diba? Di ko naman na itapon ninyo. Diba? Di ko na kayo mamutog kang ulang-ulog. Ingunana ang walay nami. Or makaingon ang walay nami ang inyong kinabuhi kay muna kada adlaw, sige kang i-challenge. Diba? Sige kang i-challenge sa inyong mga panginahanglanon. Munang sometimes, inahanglan ko i-check nato ang mga needs. Needs ba ba na nato or wants na nato? Kinahanglan nato i-check, no? Kaya muna ila siya makapawalay, lamig sa atong kinabuhi. Ikaduha, kulang sa gahom o dili epektibo ang ilang pagkatao. Kulang sa gahom, kulang ta sa energy, kulang ta sa power. Ano man? Dili naman katumuan usahay ang atong ibang istorya. Kaya mas daghan man tang manifest kaysa tinuod. Di ba? Dili naman katumuan. So wala na power ang inyong statement. Wala power ang inyong statement kay walay ulog, wala niyo gi-practice ang inyong gi-istorya. Dili epektibo, ganun dili man epektibo ang inyong pagkatao. Ganun man ang kabantay mo ang istorya ka, listen ka, ayaw makumbinser mo ang inyong istoryahan. Ganun man. Kaya kailangan lang i-assess kung kanang inyong gi-istorya na itabo mapunda sa inyong kinabuhi. Kaya kung wala na naitabo sa inyong kinabuhi, di na sila mutuo. Di na sila mutuo. Kaya ilang na i-assess. Diba? Noon lang ang atong kinabuhi, di na epektibo sa usay atong di-istorya. Walay power ang atong statement. Walay power ang atong pagtuo. Kaya usahay, ibaylo na nato sa akong kwarta. Diba? Ibaylo na po na nato sa akong kwarta. Kung sa mga ang mga Kristiyanos kariadto, ang mga Kristiyanos kariadto, grabe ka-aktibo. Active kayo sila sa ilang pangbuhay. Diba? Grabe sila ka-participative sa simbahan. Lingkod kayo sila o pagtuo. Lingkod kayo sila o gituuan sa ilang kinabuhi. Dili sila basta-basta madala sa mga pagsugayin. Ay, ito na ito, aware mo sa kinabuhi ni St. Louis o ni St. Zélie Martin, mga Pagtuong Santos sa simbahan. Diba? Ang ilang kinabuhi, ipunani, si Zélie, sa wala pa siya na Santos, nasa sa kumbinto kay ganahan siya mag-Madrid. Ganahan siya mag-Madrid. Pero because of na mga rason, nigawa siya sa kumbinto, kaya walang diligod siya ulit para sa kumbinto. Si Luis, naabot siya sa seminaryo. Kaya ayaw kung ganahan ng magbali siya. Pero nigawas ko siya sa seminaryo, kaya hindi siya makamemorize ng Latin. Kunya kay stricto man kayo ang ilang eskwelahan, gawas niya. Nagkita man silang selling. They're meant for each other. Marapag yung mga asawa o bana, nakita man mo binang kamuli ay ang meant for each other. So nagminyo sila. Nakaanak sila mga 7 kabuok.
But along the way, sa ilahang pagminyo, sa ilang pagbalingkamot, pagpaduol sa simbahan, ang upat ana nakamit o trahedya sa kinabuhi, namatay. Namatay ang upat niyang anak. Tulo na lang nabilin. But mind you, kaning tulo na nabilin, grabe kung ka-close sila sa Ginoo. Kay ganing usaan nahimo kong santos, Saint Therese of the Child Jesus. Kanya si Saint Sally, si Saint Louis, bago na po na silang i-proclamar sa church ng mga santos. Kalamay sa ilang pamilya siya? Because there were once active practitioners of their faith. Wala din sila nagpadala sa mga pagsulay sa kinabuhi. Wala sila nagpadala sa mga hulga sa kinabuhi. Nagpadayon din sila sa ilang pagsurbisyo sa Diyos. Madalingon ang matapusap, meaning madala nila ang ilang mga group o circle of friends na attend at tuta, mga tuta. Kung sila mismo ang ilang kinabuhi, madalingon para sa uban. Munang listen kayo pagpag-imbitar o yun, appeal tag focus for Christ. Dayon, ang imong nakita, silingan imong focus for Christ, siging galabayanay kalbiro. Diba? Listen kayo na, kaya ang atong ng taon man, kung sa manila community ang atong sudan. Kaya mag-aktibo man po niya, na kung uni ako ang community at tuwan, mulugan lang yan dito, hugo-hugo sa akungan, hindi na lang po na. Kung isip kayo pagpamuntan niya. Diba? Gusto kayo pagpamuntan niya. Mauna ang mga kalainan sa Kristiyanos kaniadto o Kristiyanos karon. Kanang mga Kristiyanos kaniadto, kung sa may ilang source of strength, kung sa may ilang source sa ilang faith, nga nung buhi man kayo. It is the Holy Spirit. Ang Holy Spirit mao'y source sa ilang pagtuo. Kung sa man niya ang Holy Spirit, who is the Holy Spirit? The Holy Spirit is God, the third person in the Holy Trinity. So natay natay God the Father, natay God the Son, and now natay God the Holy Spirit. But there is only one God. Lain-lain lang o persona. Lain-lain lang sila o ilahang focus. Ang God the Father is in charge of the creation. Yan na. Ang God the Son is our Redeemer, our Savior. Siya ang maghatag og kaluwasan. Ang God, the Holy Spirit, unsa man siya? Unsa man siya sa atong kinabuhi? Ha? Kung balikan na ito atong anchor verse ron, kung mukunsad ang Espiritu Santo sa ato, ma-empowered ta, mahimo kang saksi, dili lamang sa mga pipila ka mga lugar, kundi abot sa kinatungyan sa kalibutan. Kung sa maniyay, pagpilaan ng Holy Spirit sa atong kinabuhi, bawal siya, no? Matod pa sa Catholic Catechism, to believe in the Holy Spirit is to profess that the Holy Spirit is one of the persons of the Holy Trinity, consubstantial with the Father and the Son, and with the Father and the Son is worship and glorifying. Diba? So, kung saan ang Holy Spirit yun? Lord and Giver of life. Kung saan siya? Lord and Giver of life. Kung ang Holy Spirit is the Giver of life, kung namuingon ka, walay lami ang akong kinabuhi, dili ba ka na pagpasipala sa Holy Spirit, the Giver of life? Diba? Munang, ayaw pagpasagad. Diba? Ayaw pagpasagad. So, kung ang Holy Spirit is the Giver of life,
And the church is teaching us na mauni sa ato ang parakleto, paraklet, kung sa man ay ng paraklet. Diba? From the Greek word to exhort, kung sa man ay nalain ng perspectives and lenses ang Holy Spirit as the giver of life. Imagine ang paraclet, guide na ito siya. Diba? Kung every time na mo pray ta, Lord, giyahin ni. Actually, you are praying to the Holy Spirit. Kaya siya man ang atong guide. Diba? Kanang muingon ka nga, Lord, tagain ko sa akong panginahanglan today. I need, very badly, ani. Dili magod mo, ingon ang kamot sa Ginoo, lala, dawata, yay kunon. But sometimes, nagamit siyang instruments. Ang instrument sa Ginoo would be your friend, or would be your acquaintance. Diba? Mugamit siya og instrument, mugamit siya og imong kaila para ma-materialize ang imong gipray ng dunia. And that could be in the form of a friend. Ang Holy Spirit is our friend. Meaning, pwede ka mong confide dito niya sa imong panginahanglan. Defender, counselor, helper, advocate, comforter. Mo na role sa Holy Spirit sa ato ang pinabuhi. Diba? Katong mga batanon mata, kung natay problema, asa kasagaran mo ato mga batanon, to confide their problems, adto sa ilang barkada. Nga naman, kaya ang ilang barkada, maminaw man. Yang munang dili kayo muadto ang mga batanon sa ilang parents, kaya ang parents, suginglan ang problema, pangisgan man. Unang, usba na ng inyong approach. Usba na ng approach sa inyong pagdala sa inyong mga bata. Kay, the more kang mangisog sa inyong imong bata, the more nga dili mo confide sa inyong. Experience man, ha? Ako, true enough, bugunay akong gigamaan of dissertation. Kung saan yung parenting style nga ang ngayon aning mga batanon karon. Sumuni akong gigamaan of dissertation. Nga nung rin akong bata nga, ako nagtubo pa akong bunal. Nakadalihok bunal, yung bunal. Nga among bata o bunalan kay mag-isog man. Tawag ko ng pulis. Mga naman, kung pwede mga prisong budali. Lahi na ng bata doon. So, imo siyang pangisgan, the more siyang mapalayo. Pero the more mo siyang istoryahon, maminaw ka niya, the more siyang mo sugilong sa imuha. Yan napag yung one time, yan ako nga, kailangan mag-inani mo, kay kaamo yung giandam inyong future. Ginana din akong bata. Sa'yo, ako'y gaandam sa akong future, naara ka dito para imong tabangan na ma-realize akong future. Sakto po. Di ba? Lisod mo ka bata mo ginana. Diba, listen? Pero actually, na-realize na ako ngayon sakto. Dili actually kita ang prepare sa future sa akong bata. Naata para ubanan lang sila sa pagpangandam nila sa ilang future. Nang ayaw mo palayo sa inyong bata. Okay? So, muna siya ang parang nito, muna ang Holy Spirit. Kung sa may madawat na ito, kung atong dawaton po ang Espiritu Santo, kung sa may atong maangkon. Nakapangutan na ba mo ayun? Kung atong dawaton ang Espiritu Santo sa atong kinabuhi, kung sa may atong maganansya, kung sa may atong makuha, kung sa may atong madawat. Una, morning. Kung sa atong madawat, makasinabi tao kapiusahan ngadto sa Diyos. Union with God. Diba? Makasinati tao kayo saan ngadto sa Diyos. Kung atong dawaton ng Espiritu Santo, doon na tayo kakiusahan ngadto sa Diyos. Kung saan tayo lain, makabatong tao, bakong dagway sa kinabuhi. Kung saan may pasabot ng bakong dagway sa kinabuhi, mausap ang atong nawo? Ha? Kung saan may pasabot ng makabatong tao, bakong dagway? Mausap ang atong nawo? Ha? Mausap ang atong kinaigan? Hindi na naman mausap
kinaiya. Forever na yun na di mo kinaiya. Attitude, dili na yun na di mo mausog. But pwedeng ma-regulate or ma-control. Di ba? Pero mugawas na yun na siya from time to time. Kung sa inindot, kung maano na ito ang Holy Spirit, makuha na, madawat na ito ang Holy Spirit. Kung sa una, musugod na ka, dili mo simba, dili mo ampo, pagbago mo sa ikuang kaugalingon, apil na ang pagsimba o pag-angkot na mahimong part sa imong ginabuhi. Kung sa una palaaway ka, karon before ka mag-away, ito sa una-unahon, naalala ako ang Espiritu Santo. Di ba na mas tamas sa kaayo sa Espiritu Santo, magpasagad mo. So mag-examine na ka sa imong conscience. Mag-examine na ka sa imong kaugalingon. That makes you a new nature. Because this time, nahimo na kang transformed individual because you believe that Christ is with you. That the Holy Spirit is upon you. Muna, nakapausog sa dagway sa imong kinabuhi. Kung kaniadto, palainom ka, karon palainom na gyapon, pero moderate na lang. Di ba? Kung kaniadto, murang mahulog ka sa kanal, murang walay adlaw ka dili ka hubog, karon moderate na lang. Kung kaniadto, grabe ka manabako, karon una-una ka mabugas na mani, mantika na mani, para naman tani, lamas naman tani. Ako na naman i-moderate, di ba? Ako na gamay-gamay na lang kay ang budget amin para na ano nga. Ang akong tibuok family, ilis ka ng akong budget para panigarilyo, mag-budget ng pangaon na mas lumas. O di ba? So makabaton ka kababuhan sa iyong kinabuhi. Kung sa una, punos na kamaritis na whole day, karoon mo na mas maayo pa magtrabaho ko kaysa mga maritis ko. Di ba? So na change. And change is always possible as long as you are leading for the change. Pero wala ka na. Diba? Pero ang nindot, unahan na ito ang Espiritu Santo, mag-examine na takanunay sa ato ang kaugalingon. Amen? Ang pinakanindot pa yun, nga gasa, na madawat nato, kung atong dawato ng Espiritu Santo, makaangkon taong gahong sa pagservisyo para sa uban. Muna'y akong giingon sa sinugdanan na ang pagsimba matang Domingo is never enough to prove that you are an active member of the church. Because an active member of the church is a member who is empowered by the Lord to serve. Empowered by God to serve. Muna siya. Kanang mga tao na nasa likod, they are empowered by the Lord to serve. Kaya gano'ng mga panahon na lagay niya pang ikatulog. Pero mas niani sila din. Kaya kalipay sa atong mga igsoon nga makakita nga dunay ko'y mga igsoon nga naningkamot pagpaduol sa simbahan pinaagi sa community of Couples for Christ. Nganong Couples for Christ man, nganong of all the organizations sa simbahan, inviting ang Couples for Christ. Tungkol kay ang Couples for Christ, wala siya galantaw sa kung kinsa ang no-grow lamang, but it's the whole members of the family. Kaysa simbahan, ilang lang taon, ministers, mga laki na sila. MBG, mga bayan ko na sila, wala kay MBG na laki sa. Ano yung mothers here na laki? Walang servants of the altar kung pinasalo sila na nila. So naglain yun, it's only Couples for Christ ang magdiayon, di ba? Magdiayon. Naay mga lain ng mga renewal community na magdiayon po. But this ato ang Couples for Christ, muna yun na siya magdiayon ang focus. Di ba? In 1981, muna yung panglantaw
nga nagsugod sila sa magtiayon. 10 years after, nakita nila nga kung family ang ato ang focus to serve the church and the Lord. Nga naman magtiayon na asa na ipaingon ang atong mga anak ani. Sumutong apil na ang singles for Christ. Apil na ang youth for Christ, apil ang kids for Christ. Nga nakita man sa ito nga, katong di ay mga asawa nga nangabilin sa balay, ilang mga bana pas layo, mga asawa nga usahanon, dili dito sila pwede mo apil. Mutong i-open na po ang handmaid of the Lord. Dayon, ang mga laki po nga nangabilin, ang asawa po ng lakaw, mutong na servant of the Lord. So it's the whole family covered sa Couples for Christ. Diba? Tungkol kay pamindahan sa Couples for Christ, that the whole family will actively participate sa simbahan, sa local church. Ngunit pamindahan sa Couples for Christ. Kung mahimo namang maabot ka dito, mag-active sa Couples for Christ. Ngunit din sa Agayawan, na sila schedule. Gawas nga mag-prayer meeting, na sila schedule ng pagpanglimpyo sa simbahan. Di ba? Kada Sabado na siguro na ilang pagpanglimpyo. Kada Sabado. So, ikon na ang ilang gawin ko. So, dito tayo unang humaon nga kung madawat nato ang Espiritu Santo, basically, makadawat po daling tulong. Kahit isahan lang ito sa Diyos, makabatong tao, bagong dagoy sa atong kinabuhi, o doon na tayo gahong sa pangpangalagan. Doon na tayo gahong sa pangpangalagan. Ang Holy Spirit, tagaan po daanan ngayong mga gifts. Diba? Kaysa man nila ang ganahan, makadawat o gift. Diba ba, December, isa may ganahan, makadawat o gift. Di ba, happy kayo ta? Happy kayo na makadawat o gift na ang sunod na skill sa mula gawin tayo as yung guard. Pero happy na ta. Because the thing na nagpa-happy na ito, kung makadawat ng gift is somebody has remembered us on that special day, di ba? Kung nagtagaan ng gift, bahala mo sa isulod, you do not care. Basta happy na dito, doon na agin lang. Pagdawat ng mga gawang, ay, sa mundo lang. Yun na, pero the point is na tagaan ng gift, happy na ta, kaysa wala kadawat. Ang Holy Spirit, iunanan ko siya, muhatag po siya o gasa na ako. Ako lang yun yung Panginoon ng gasa sa Holy Spirit kung sa ning gasa. Kung sa kaning mga gasa. Aware ba ako kung sa ning mga gasa? Ha? Kaya yung mga gasa, dibahin niya into two. Dinagay ginawa kong hierarchical gifts o charismatic gifts. Kaya ng hierarchical gifts, gihatag na sa tanang mga leaders sa church. Hierarchical. Ilahap mo na bisang nalataw karoon si Father Christian Durango, batangon pa mo kayo na siya ang pari na. Monsignor na siya ron niya. Pag-imagine pa ka nga, nagkaman kayo mga monsignor na mga bulang paulan niya, dili man siya way gitagaan na anak na posisyon. Yan naman may mga pari na gaunang pa niya, anong siya mo yun? Pero dili man po na yun anak, it's a gift. It's a gift. Sa church, sila po ang maka-interpret anak. So kung si Monsignor Christian Durango, Monsignor na siya doon, it's a gift. Hierarchical gift po na nila. Diba? Mubyan ang kabantay mo ang tanang mga cardinals, kung magpili na sila upo, pili na siya by political means. It's through prayer. Ilan yun ang ampungan, kinsa man ang angayan na mahimong po. Diba? So yun na po na. Kita, Greenas charismatic gifts. Enable the faithful to do evangelical mission discerning the signs of times and interpreting them in the light of the gospel. Dili po tama mga gift. Kaya yung mga gifts, kinibahin po din sa into three. 9 charismatic gifts man ang gihatag niya. Gibahin ko na sa dulo. We have teaching gifts, sign gifts, and revelational gifts. So muli mga gifts na ihatag sa Espiritu Santo
Ngani ka na to, so pwede mo ano mga ano. Diba? But when you ask for this gift, be sure that you mean it. And be sure that you would like to live the kind of life nga ihatag sa Espiritu Santo base ana nga gasa. Kay dili man pud pwede nga ato na siyang pangayoon o dawaton, then gamiton na nato sa personal consumption. Di ba? So, sugod ka sa teaching gifts na wisdom and knowledge. Pwede na nato i-appeal sa atong pangayoon nga gift, ang gift of wisdom, ang gift of knowledge. Ang gift of wisdom, sa Bible, sa tanang mga hari na na-anointed as king, si King Solomon na yun, ang hari nga nangayo o gift of wisdom instead of katigayunan. Si King Solomon na yun na nangayo anak ng gift. And true enough, napamatunan ang kaalam ni Solomon, pinaagi atong duha ka inahan nga nag-ilog sa usa ka bata nga siya gud lagi ang mga inahan atong nga bata. Di napamatunan nga ang tinuod nga inahan katong inahan na dili mo sugod nga patson ang bata. Di ba? That's a gift of wisdom. Sa knowledge, kada usa nato wala na siya mapasabot nga taas ka iniswilahan, kumpleto na ang knowledge nga naa mo. Pwede gud nga nagmaalamon ka aning butanga pero dili ka sa uban. Buto mo ana dili. Pasabot nga dili tanang nahibalan nako kabalo ka. Dili ko tanang nahibalan nimo kabalo ko. Posible nga doon na tayo pareha nga nahibalan pero doon na po yung mga butanga na kabalo ko nga dili ka kabalo. Di ba? Sumuna ka kinahanglan ta og gift of knowledge. Tanawa lang ito. Kung ano nagbukid, kanang mga bata dito, dili tanang mga bata, ug imo nang subuon, pagtiing ug ininit sa thermos, nga ang thermos gigamitan og kuryente, maantiko sila mugamit. Kay dili tanang mga bata na ay kahibaluan na sila. Di ba? Pareha ko na itong nangandumi og Taiwan, na-amaze kayo ba? 2 years old. 2 years old na bata. Naalang oven toaster niya, nag-toast siya og bread. Pag human niya og toast sa bread, mo tingog man na humana, iyang ikuha, dahil iyang ipahunaw kadyot, dahil iyang ikaon. Pag human niya ikaon, iyang iupo ang iyang apron, iyang i-hammer, dahil ikuha sa bata kung kanto, gidala niya bugasanan, iyang ginugasan. Pag human niya bugas, balik sa siyang tibol, ikulong ang plato. 2 years old. Wala na handong gugamit o oven toaster. Pero sa ato ayaw niya magkurintihan, ayaw niya mapasok ka. Pero sa ilaha, experience is always the best exposure for their learners. Iyon na siya. One embarrassing experience ako Doktor of education ako taas-taas na ko namang naibalan when it comes to education. Pag-attend na akong seminar, balik-balik yun ako. Pag-attend na akong seminar sa Marco Polo sa Cebu. First time na doon ako mag-attend o seminar sa Marco Polo. Ano yung elevator to use type? Yung gana ba? Kapalimot na. Usan, mamundo, usan, mamundo. Murang gana ba? Dapat kaya sila elevator. Pag sunod na ko sa elevator, naanap na mo nga. Pag pindot mo sa number, mag-close na siya. Nagdalo lang ang asa. Kala, kay hindi man siya mag-close. Imo na ko ito elevator. Ato na po ko speakers. Pag pindot na ko, hindi lang kaya siya mag-close. Gawas na po. Ito na po ko speakers, hindi lang kaya po. Wala ko pa rin ang elevator talaga. Kapakot ito, meron pa rin sila. Dami bellboy nga dito, o yung bellboy nga, sir, itagaan ka guard sa front desk? Yes sir, yes sir. Domita sir, o inanian ba? Ate, ako na? Doktor of education ng bata, pero di ko kamalo mo gamit. Why? Wala ko na mayo sa Holy Spirit atong gift of knowledge.
Kinahanglan ni ito atong mga panahon. Mauna, pag seminar na mo Jensen sa Greenleaf Hotel, kabalo na ko sa pag-awit kay Card, nakakasmay yung ito sa Marco Polo. Muna ang mga usunod sa mga hotels na mga taas, card na. Kung ana na, ang uban ganing hotel nga, pwede na ka maka-open sa first floor, sa imong room na floor, o sa floor na asa mo mag-seminar. Other than that, dili ma-open ang elevator. Tiyaw mo na? So kung wala kay gift of knowledge, di na kong kantigo. So pwede mo kang mangayo, ana. Di ba? Gift of knowledge. Next is gift of faith. Di ba? Kinahanglan nila akong pagtuo, akong pangayon. Kaya usahay malimutan na nanay kay pagtuo. Di ba? Ako po na pangayon sa Espiritu Santo. Gift of faith. Gift of healing. Importante po na, no? Pero dili tanan tagaan gift of healing. Dili tanan. Na ano pipilion ang Holy Spirit kung kinsa na pwedeng mahimong healer. Pero magbantay na ha, kay daghan kay tang silingan o kailang usahay nga magpatuo nga gifted daw sila sa gift of healing. Manambal na sila. Di ba? Manambal na sila. Pero take note, ang giingon ni Father Roland sa mga nagtawag na ninyo ng mananambal. Kung manambal na siya nga magpalayo sa inyong pagtuo, ayaw mong tuo, sayawa na. Diba? Napaparehan niya ato ba nga, alam, gidaot man kasi imong silingan. Ato na lamang na akong silingan ron, ibaligya ilang balay, kaya ang atbang, may gadaot nila, gadaot siya. Tingala yung tao yung silingan mo na mga, hindi mo na rin kumuauto sa ilang balay, ako na no'y gadaot, nag-away na noon. Diba mo nang careful ta sa gift of healing, pero the beauty of that little kayo, plus i-share sa mga ni Father Nonoy Higit, na usa sa mga tagian ng mga nindot kay hotel niya sa Resort World ba? Ano doon gani sa airport sa Terminal 3? Usa sa mga tagian niya ng hotel, kailan ni Father Nonoy. Tungod kay, ang kailan ni Father Nonoy nga pari, healer. Bukandak ka siya kanang healing mass, kay natin siya ability to heal. One day, katong nga pari, gitawagan sa asawa, na Father, please, i-pray over ko sa akong bana, kay bakong di-atake o high stroke ba, niya, dead yun ang ikas tawas. So, lingon itong pari nga, paingon na pag-uog international kanang convention sa pwede Father nga, when paingon ka sa airport, imong i-pray over ang akong bana. Bumutong, nisuot si Father na, sige, ako i-pray over yung bana. So, ang imo sa asawa, isa kay siya sa kanan, i-pick up na si Father. Well, on their way paingon sa airport, i-pray over ni Father ang maong bana. Then, i-attend si Father o hilima sa gawas. Nanawag ng asawa, Father, kano saan ka mo pauli? Hindi siya mapauli ko aning mga pinsahan. Sa sige, Father, so gaton ka na mo sa airport. Kami hatod mo sa imuhang parish. So, doon man, iuli na si Father. Ilahang insugat sa airport, kaya ihatod nila si Father sa iyang gibuyan. Ask me, kinsay driver sa sakyanan na nagsugat ni Father? It was the husband. Because the husband was totally healed from being half dead sa ihang stroke. Diba? Na-healed siya through the pre-over session ng Father. Diba? Muna tingin si Father Nonoy nga, ina ko, pag bago ang Manila, naganahan ako matulog sa Resort World Day. Tawagan ako akong kailang panig para matagaan ka gulo. Kaya maikong ka kayo, mahal eh, kaya na mga hotels niya, yung pagpalibre na ka. So that's gift of healing. Pwede po na anaso. Diba? Kinsa na kini nakasulay, na ilang mga bata ng daon, aside na nag-inom o tamang inom i-pray over. Kami nahilig niya nila. Kung na mag-daon na, na mag-luya, i-pray over na mga sakop sa balay. Mag-take o exam, maglakaw, i-pray over.
Di ba? Pwede yun na natin mo. This is miracle. Kung kayo sila every day, we receive miracles in life. But that is also a gift. Di ba? That is also a gift. Prophecy. Sama ng prophecy. The gift in which or by which God speaks through a person, a message to an individual or to the whole community. Pwede yun na prophecy is the gift of speaking. The gift of speaking. So, dili yung dalan, itagaan ng opportunity na mag-istorya sa atubangan. Kaya ganang mag-istorya sa atubangan, kinahanglan po ng confidence. Diba? Kinahanglan po ng confidence. Kay, bisan, kung saan kanito, pagwani ka atubangan, wala kay confidence, mag-group niya kung magkapot sa microphone. Kaya sa sobrang limong kinuro, malimot na nung kasalain up sa iyong istorya. Muna, kabantay mo mga teachers, gibayaran na sila sa gobyerno na mag-istorya. Pero dili tanong teachers, di mo patindukon panaw sa atubangan, confident na mga itong atubangan. Daghan ko ng teachers yung may mas kusina rami. Kami na i-array sa ng pagkaon diri. Di ba? Because prophecy is a gift given to the chosen ones. Para kamuna po yung sangyaw sa maayong balita at sa uban. So kung maminaw nito, pwede man kong istorya, pwede man kong mulalay ng mga istorya, probably gamay na lang kulang para mahimong ang speaker. Pangayuan na ang gift of prophecy. Para ikaw na po mismo ang muhatag mo niya kung to kung pag-selfie sa bayawan. Diba? Kamala po niya ang moto. Another gift is discernment of spirits. Kaya bang, dili ka magpasakan mo sa design mo sa pamalandungan pag-ayo. That's discernment. Then, tongues. Gift of tongues. Ato niya ang balikan, but sa Kumpos Circles, a gift of praise that is meant to enrich our prayer life. Ganun, enrich man sa atong prayer life. Ato lang balikan later, after sa tanan. Now, the interpretation of tongues, another gift. Okay? So, muna siya ang 9 gifts na igasa sa Espiritu Santo sa ato. Ang sa ganitong 9? Wisdom, knowledge, faith, healing, miracle, prophecy, tongues, interpretation. Sa kayo ba? Sa kayo ba namin na to? Wisdom, knowledge, faith, healing, miracle, prophecy, discernment of spirits. So, muna siya pa mga gifts. Pili na mo ang pag-usap. Pili mo sa pangayuan na. Or, inisan sa inyong pag-ayo, asa mag-gidaan ng gift. Pwede ba pangayuan ako tanan? Ba't di ba ako ka na binalo sa wala kang pangayuan tanan? Pero, pag-iata ko na mas luwan-luwan. Diba? Sige. Di mo magaling na atong balikan ng gift of tongues. Ang Kumpos Circles is a renewal community. Covenanted community. It's a charismatic community. Our way of praying and worshiping the Lord, it's always using prayer and songs. Nagitay songs and prayers. At ginag-iyo sa sige. So, tungkol kay charismatic community nita, renewal community nita, covenanted community nita, importante sa ato ang gift of tongues. Kay diri sa gift of tongues, magamit nato siya sa atong prayer life. Di ba? Common experience when we receive the Holy Spirit, it can have a great consequences in our spiritual life. An important first step is open the gateway to a fuller life in the Spirit. So, kanang pagsugod na ako, usaw na sa pagdimo, gateway na nato para ma-experience
experience din nato, masinati nato ang kinatibukang kinabuhi diya sa Espiritu Santo. So, sa may atong i-desire, kung sa may ato ang pangayon, kung ato himuon, simple lang, no? Begin by just praising God in your own words. Dahil lang nato ang Ginoo. Then start speaking out in tongues. Then focus on the Lord. Then resist the temptation. Yan lang. Focus, resist temptation, and begin by just praising the Lord. Nga naman ang atong himuon. Mangutanan na mo, anong importante din kayo ang gift of tongues? In 1 Corinthians, nahingon, speaking in tongues is for all of us. Now, I should like all of you to speak in tongues. So, di kayo kita-kita na ang nagbuot-buot, anak. Dili ko gani ang community of Focus for Christ ang nagbuot-buot. But even during the time of St. Paul, kasi St. Paul man ani ang gasulang, paingon sa taga 1 Corinthians, now, I should like all of you to speak in tongues. Ang pangutanan, nasabtan na natin na mag-speak in tongues. Okay? Tungkol, kay speaking in tongues is a manifestation of the Holy Spirit, the presence of the Holy Spirit. Tongues is important because it helps build up the body of Christ. So, ang himuan nato is enkindling the gifts and power of the Holy Spirit. Kung saan ang enkindling? Ato ang? Kung saan ang enkindling? Ato ang pasikaon. Ato ang palimukot tayo. No? Kaya naman, because the moment na nakalawa ka sa sakramento sa bunyag, the Holy Spirit was there already. Di ba? Kunya kay bata ang tato, murag-murag natulog na po ang Espiritu Santo, walang aliro. Mutong naghimo tao confirmation. Mubila ang confirmation karon 12 years old na yun pataas. Di ba? Sakto ba po? Sa simbahan na to, sa una, pag 5 years old, 7 years old, pwede na kumpirmahan. Pero karon 12 years old na ang requirement. Di ba? Kaya ang 12 years old, sakto na yun ang panguna-una. Sakto na yun ang panguna-una. Enkindling, ang atong himuon is atong pukawon ng Espiritu Santo na natulong sa atong lawas. Ato ang palihupon, atong pasibawon. The power and gifts are already in us from the day we were baptized and became official members of the church. It is also strengthened through the sacrament of confirmation. So karon, ato siya pa sigaon. Ato palihupon ang Espiritu Santo sa atong kinabuhi. The enkindling of the gifts and power of the Holy Spirit will be in a form of pray-over session. So muna, ang empowered by the Holy Spirit is a pray-over session. Pray-over session ang nato. So, kung mag-intindo lang ka, pinahagi sa strengthening prayer life and sanctity in daily life, full-hearted service in and through Focus for Christ, active participation in the bigger church or sa atong simbahan. Okay? Ang Ginoo nag-offer nato og Espiritu Santo nga maghatag nato og bagong kinabuhi. So, karon ang may taburo muna mag-pray over session ta. So, ang may tabo niya, manganta ta, manindog ta, then we will sing one worship song as our opening song. Pagkawaman nato sa opening song, muhimo ta, natay pangutana ng inyong tubagon, sayo na tulo ka pangutana, nga sayo na tubagon, inyo lang tubagon. Then after, hino na to ang commitment prayer. Pag uman sa commitment prayer, mulingkod mo. Pag uman ninyong lingkod, mulin ko sa prayer. While mulin ko sa prayer, pag uman ako pray, muhimo sad mo sa inyong personal prayer time. Well, nalingkod mo diha. Nya ang yun ko kamo,
nga sa paghimo sa inyong prayer, personal prayer time, inyong isirado ang inyong mata, dahil inyong ipatong ang inyong kamot sa inyong paa para open ta sa prompting of the Holy Spirit. Dahil maghimo mo sa personal prayer ninyo. Madugay-dugay man tayo, binagsaon man magbuha kayo dito sa likod kay pray over. Well, no pray ka, ayaw abrihay mo matang magpasiklin ka na unsa na imong taban. Or asa na po di imong taban. Padayon na yun sa imong personal prayer. Pwede ka imong iampo imong kagalingon, imong partner, imong mga anak, imong mga igsoon, imong mga ginikanan, imong mga silingan, imong mga kaaway, imong mga barkada, kung naunod na sila, i-open po sa imong pag-ampo. Hangtod nga mahuman na ta sa pray-over session. Mailan naman na nga mahuman na ta sa pray-over session, kay balik na po kong sulod para ipadayon ang prayer. Samtang na to? Okay? So, reminder na, no? Muli may tawag na to, commitment to Christ, then natay prayer, then reminder na to dito, relax lang ta. While nag-pray mo personally, relax, ewan muna nga, kung saan na ba yung pali si Espiritu Santo, mahulog mo sa bangko? Or mulutaw pagkako? Or di ko kaginawa yun, nasuraan na punta na, iampo o magpunta, wala man po kay ampo, kumakalaot sa iampo o magpunta. Then do not be afraid. Ayaw mo kaadlo, tungkol kay wala yung nakikabot na to, unless atong entertainment ko ang ganahan sa kalas. Diba? Don't be concerned about how you might act as you respond to the promptings of the Holy Spirit. Just relax. Okay? So naman kung ipakopya man ng personal prayer, pwede ninyong i-appeal itong mga gifts from the Holy Spirit sa inyong prayer, i-appeal na pag-pray over sa inyong later. Okay? So, kinsa man ninyo ang nagkuhan pa diha, nagtangkil-tangkil. Ato lang sa nang bubuon, kay pakaptan lang sa natong lain, kay basi unya muna hinungdan nga. Mahayag kasi yung gilingkoran pa. Napapamuhan ng tangkil-tangkil? Sige, nagalang na po 2 minutes, katong kasi alon si Arsa. Kay madugay-dugay na ba? Kasi lang po pwede mo si Arsa, 2 minutes.